Hi guys, welcome back to another vlog. It's a Saturday today, July 22, and alas 3 ng hapon ngayon. And for this vlog, samahan nyo ko guys, or samahan nyo kami dahil mag-a-apply tayo ng visa ni Papang for Japan. Hi, Si Mama nasa likod. Good afternoon sa lahat. Hello. So tatlo lang kami for today's video dahil si sis na iwan dahil tulog si baby, hindi na siya sumama. So ngayon papunta na tayo ng SM The Block. It's just a chill Saturday. Wala naman tayong ginawa sa umaga guys. Nagpahinga lang tayo. And chinek ko pala yung vlog na i-upload natin later kasi na-edit na nung pinsan ko and fina-final check ko na lang. So by the way guys, I'm not the one who edits na my vlog. Pero ako pa rin yung nagpa-final edit, no? So kinuha ko na yung cousin ko para naman tulong na rin sa kanya and tulong na rin niya sa akin para hindi na ako yung talagang tumututok sa pag-i-edit ng vlog. So yun lang ginawa ko kayo ng umaga. Tapos ngayon, yan na, ngayong hapon punta na tayo ng SM North. So ang mga requirements guys for Japan visa, nakita ko to sa website ng Japan, dinownload ko siya guys. If you want to also download it, punta lang kayo sa website nila, ilalagay ko sa description box below. Pero siguro i-paste na rin natin dito yung na-download kong form para makita niyo yung mga requirements. This is the requirements as of May 2023. Number 1, original passport mo. Number 2, yung application form. So yung application form, hindi na ako nag-fill out in advance kasi doon na tayo mag-fill out sa agency. By the way, ang pupuntahan pala natin sa SM North is yung Attic Tours. Kung napanood niyo yung vlog natin before na nag-apply tayo ng multiple entry visa for Japan, doon tayo nag-apply sa Attic Tours. So ngayon, doon din natin i-apply si Papa kasi sanay na ako doon, sanay na ako sa requirements and doon naman na talaga kami nag-a-apply ever since kami nila Sispa na nagta-travel to Japan. Attic Tours na talaga ang nag-process. Next na requirements is yung birth certificate na issued by PSA within 1 year. So meron naman na si Papang noon, so hindi na kami nag-request. Next is the marriage contract. Kumuha kami ng marriage contract niya. Sa PSA guys, pwede kayo mag-request online. Ina-request mo lang yun doon, babayaran mo lang siya. Nasa around 250 pesos yata siya per page. Tapos ipapadala siya. Nag-request ako last Thursday, pinadala kaninang umaga. So less than 2 days may papadala agad nila. Next is yung itinerary in Japan. So yung itinerary na isasubmit namin guys is binase ko lang doon sa itinerary na isinabit ko nung last time na nag-apply tayo. Ano yun for Tokyo na itinerary. Kung gusto nyo makita yung sample ng itinerary, sige, paste din natin dito para magkaroon kayo ng idea kung if ever na nagpaplano rin kayong pumunta ng Japan or mag-apply ng visa for Japan. Next is yung bank certificate. Kumuha din si Papa sa bank niya ng bank certificate and bank statement. Pinakuha ko siya ng bank statement kasi wala siyang ITR kasi di ba retired na siya. Pero apparently, meron pa pala siyang kopya ng ITR niya for 2023. So dinala na lang din namin yun. So that's it guys. Sobrang konti lang nung requirements for Japan. No? Hindi kagaya for Korea na ang dami-dami. Kung may guarantor kayo, let's say kulang yung funding nyo and may magsusupport sa inyo, kailangan ng guarantee letter, kailangan ng proof of relationship between applicant and guarantor. For example, ako, kunyari may guarantor ako, si Papa, kailangan ng proof of relationship like birth certificate, ganyan, tapos guarantee letter. Tapos kailangan din magpasa ni guarantor ng bank certificate and photocopy ng ITR. Pero this time, wala naman guarantor si Papa. Personal application siya. So gamit niya yung sarili niyang birth certificate and bank statement. So yun lang guys, ganun lang kadaling kumuha ng mga requirements for Japan visa. And hopefully, ma-approve naman siya ng Japan for multiple. Mag-apply nga pala kami ng multiple visa for him. Para naman, di ba, hindi na tayo mag-apply ng visa every time na gusto niyang bumalik ng Japan. And hoping kami na ma-approve naman. Pero kung hindi, okay lang. Kung ma-approve ng single entry, okay lang din. So ayan guys, nandito na tayo sa lagpas ng Muñoz. Mag-U-turn na tayo dito, tapos sa likod tayo ng SM North dadahan sa may Santo Niño para doon na tayo magpa-park. Kasi kapag dumiretso tayo dito, sa Quezon Ave pa yata ang U-turn slot. So dito na tayo dadaan. Yan ang ating driver na mag-a-apply for visa. Hi, good luck to me. At ito na ang chaperone. Ayan, si Mamang sa likod. Nakalimutan ko pala i-share guys, one of the requirements pala is a passport size photo ID.
So wala pa rin si Papang noon, kaya magpapapicture tayo. Remember, nung kumuha tayo ng Japan visa, nagpapicture tayo sa photo line. Doon na lang din tayo magpapapicture for Papang. Yay! We made it sa SM North. Sobrang saglit lang yung biyahe guys. Walang traffic sa EDSA. Grabe na-miss ko ang SM North. Ang tagal ko hindi nakapunta dito guys. Ito na yung Radisson guys. Park in by Radisson. Diyan sila nag-staycation nung nakaraan. Hindi natin na-vlog nun kasi nasa Boracay tayo nun kung naalala nyo. Yan na, parking na tayo guys. Hoping na hindi mawala ang ating parking card. We're here na. Nasa North. Ngayon, baba na tayo guys. Dito tayo sa gitna, banda nakapark. Diretso na tayo doon. Laban na agad. Dadaan muna tayo ng photo line. Nagpapapicture si Papang. Ito nga yung entrance yung sa may Jayco. Sakto lang, baba na tayo dito. May Shake Shack na pala dito. Ayan sa likod. Doon na yung Tim Ho Wan guys. Sino nakapanood sa inyo ng Hong Kong vlog natin? Na kumain tayo ni Papang sa Tim Ho Wan. And Yao Yao. Haba na naman ng pila ng Yao Yao. Masarap yan. Na-try nyo na ba yung Yao Yao? Minsan try natin yan guys. Na-isbaro guys. Favorite nila yan. Sabi ni Papa, ang tagal na lang hindi naka-isbaro. Parang gusto nito mag-merienda sa isbaro ah. Tara, tingnan natin doon. Baka naman may mapapiprintan. Kasi yung travel itinerary ni Papang hindi pa na-print eh. Yan ang ating tours. Saan tayo mag-a-apply ng visa ni Papang. Saan yung parentals? Ayun, nasa labas sila. Nagpapaprint na ako nung itinerary ni Papa guys. Tingnan nyo to, ang cute ng photo packages nila guys. Si Jean. Diba? Yung taga-agad ang napansin ko. Okay, nakapag-print na ako. 15 pesos. Picture, saan tayo magpaano? Doon sa photo line. Saan mo mag-merienda? Espano o Banapol? Oh, Sparrow daw. Ay! Narinig nyo guys, sabi Espano. Pero mag-apply muna tayo ng visa bago ka mag-merienda. Ang dami nag-apply sa atik. Okay, mamaya na tayo dyan. Ayan na. Yan na, we're here na sa photo line. Natitinda din pala sila ng mga camera dito. Dito na kami sa loob ng photo line. Yung na si Papang. Picture na siya guys. ₱105 pesos. Pwede na no? 105. Ayan guys, pinag-coach siya. Ayan na guys, pinapakita na sa kanya yung photograph niya. And we're done sa photo line, pero isang oras pa bago makuha. Ngayon, pupunta na tayo sa attic guys. Tingnan natin kasi medyo mahaba yung pila, so baka may pila yung application. Ito guys, attic tours, SM North EDSA. Ganyan karaming tao. Japan visa. Ayun na si Papang. Okay guys, kasi one of the requirements, kailangan bago yung PSA, di ba, within 1 year, nabanggit ko kanina. Si Papa, nirekusan ko na siya ng birth, parang 2 weeks ago lang yata, bagong-bago. Kaso, mali yata yung nadampot niya, yung old copy yung nadampot niya sa files niya. Kaya yung nadala niya is yung 2019 copy. Ang problema, yung updated copy, yun yung naiwan sa bahay. So, tignan natin kung mapapadala natin dito. Sayang kasi. Ginawan ko siya ng explanation letter guys. Kasi kapag yung birth certificate mo ay late registered, kailangan mo magpasa ng baptismal certificate tsaka form 137, yung school record. Eh wala na siyang ganun guys. So sabi naman ng mga agent dito, pwede daw gumawa ng explanation letter. Sasabihin mo na wala ka ng way to get those files kasi nasa province, malayo. So ginawan ko siya ng letter. Sinulat ko na malayo yung province and hindi guaranteed na present pa yung school or present pa yung church na pwedeng kumuha ng mga files. So ayan. Nag-fill out na rin ako ng application form ni Papa. Hinighlight naman nila. Pagpunta nyo dito, i-check naman nila yung completeness ng documents. Tapos i-highlight nila yung mga kulang, gano'n. Yung na-highlight kay Papa is yung application form. So dito lang tayo nag-fill out. Birth certificate na issued within 1 year. Ito, pinalalamove na ni Sisi. Hinihintay na lang natin dito. Tapos yun nga, yung baptismal certificate in form 137. Tapos yung itinerary in Japan. Yung sinare ko kaninang itinerary in Japan guys, hindi na pala ganun yung format. Ganito na siya. Ayan. So may sarili na silang format. Isusulat mo rin dito yung itinerary.
na guys, pinapat-verify na natin kung complete na yung pinagpapasa nating form. Good question lang, since retired na siya, kailangan pa ba i-submit yung COE niya dyan, tsaka ITR? Pwede hindi na, no? Oh, sige, pati yung sa ITR. Yung senior ID pa. Pwede ba siya mag-apply ng multiple kahit na first time? Oo. Magkano yung additional mo sa inyo? Plus 500. Sige, subukan na natin. Ito, meron silang form na kung gusto mo mag-apply ng multiple plus 500. I-try na natin. Wala namang mawawala. Meron pala mawawala 500 pag hindi na-approve. Pero okay na yun. Sige, let's try. Oh, ito lang yung chinek ko guys. Kasi dito lang pasok si Papa. Kasi hindi pa siya napag-travel sa Japan within the last 3 years, diba? So nilagay ko lang who has sufficient financial capacity. Tapos sinulat ko lang, ayan. Ayan na. Ayan, nakasulat naman pala yung babayaran natin guys. 1344 plus 500. So 1844 kasi nag-apply tayo ng multiple, diba? So yung discounted nila ay 1344. So yung hindi discounted guys ay 168. Ayan na ang applicant natin. Ang applicant natin na kulang-kulang yung documents. Tusok 7. Okay, tapos na tayo guys. Nihintay na lang natin yung PSA ni Papa. Pinalalamove na ni Okay, lumabas muna ako guys. Inabot na tayo ng alas 6 ng hapon dito sa SM North. Sa tagal namin sa Attic Tours. Anyway, nandito na kasi yung Lalamove. 98 pesos yung babayaran natin. Hindi niya kasi mahanap yung Attic Tours. So sabi ko, dito na lang sa Tim Hortons. Punta na raw siya dito. Ayan ang Tim Hortons guys. Ang isa sa mga favorite nating coffee shop. Okay, got the documents. Thank you kay sis sa paglalamove. Blessing in disguise din pala na hindi na sumama sila sis. Kasi ang unang plan talaga ay kasama sila eh. Pero natulog si baby kaya tinamad na si sis. Buti na lang kasi naipadala niya yung birth certificate ni Papa. Yan, ito na po yung yan, bagong-bago po yan. Okay, thank you. Call na lang. Thank you! Bye. Okay, success guys! Na-launch na ang application ni Papang. And the waiting game begins. 1 linggo tayo maghihintay. Ang sabi, 1 to 2 weeks daw. Pero depende, minsan daw na re-release ng within 24 hours, by 3 days, by 5 days, 1 week. Minsan daw tumatagal ng hanggang 2 weeks. Pero based sa experience ko guys, nasa 1 week yan eh. Hopefully kay Papang maaga 1 week din. So maghintay na lang tayo kung ma-approve siya ng single or multiple or sana wag naman ma-deny. ang maling birth certificate. Kaya sa susunod, kailangan double check talaga. First time ko lang na hahanapin yung pecha eh. Hindi ko alam yung pecha doon sa birth certificate. Sa nakalagay, di ba? Ang katawa. Anyway, kakain na tayo guys. Baka hindi na tayo sa Sbarro kumain kasi pang dinner na. So, tingnan natin kung may Mr. Kebab dito. Yan na yung kakain na natin guys. Mr. Kebab. Ang favorite natin. Alam nyo guys, story time pala. Kanina habang nandun kami sa embassy, merong pumasok doon. Denied siya. Marites, no? Hindi ko naman dinisclose kung sino siya. Pero, nung pagpasok niya, all smile pa naman siya. Happy-happy siya na, yan na, ito na yung result ko. Excited siya. Sabi niya, ano kayang result ko? Maya-maya nung inabot na yung passport, sinabi na nung agent na, ma'am, denied po. Hindi po dinidisclose ng embassy kung bakit po na-denied. Pero ang tanong nila, pero kumpleto naman po yung requirements namin. Sabi ng agent, yes, kumpleto naman ma'am kasi hindi naman po nag-accept si embassy kung kulang. Tapos, yun, na-denied siya. Kinuha na yung passport niya. Tapos, alam mo yung para siyang nabuhusan ng malamig na tubig na nagtataka siya bakit siya na-deny. Tapos yun, lumabas na lang sila. Tapos sa labas na sila nag-uusap ng family. Ano ang profile niya guys? Para siyang nasa 40s to 50s na lady. She's a mom kasi parang mga anak niya yung kasama niya. Tapos yung asawa niya nasa labas. Marites. But anyway, yun lang. Naawa ko guys kasi na-denied siya. Kasi I know the feeling ng nade-deny sa visa application. Kung binati lang niya ako kanina, sabihin ko talaga sa kanya, go lang ng go. Apply lang ng apply. And baka hindi pa yun yung time niya. Yeah, anyway, story time lang naman. And next week, malalaman natin si Papang. So, syempre kakabahan din tayo pagkuha natin ng passport ni Papang, no? Kung ano ba, denied ba yun or what. Pinakain na. Ang susap ng Hamas.
Sarap guys. Guys, ito na yung food natin. Mix special, beef and chicken. Order din ako ng extra pita bread pa. Kasi sarap naman. Meron pa tayong hamas eh. So, ayan. Ano pa? Ano masasabi mo? Oo, ito yung pagkain natin sa, sa Dubai. Favorite niya na guys. Sabi niya kanina, sarap talaga. Sarap. Yes, favorite yan. Tsaka malambot yung mga laman nila guys. Masarap talaga. Ayan. Alright, tapos na tayo kumain guys. Mr. Kebab. Ano? Kamusta yung food? Masarap. First time niya makakain ng Basmati rice. basmati rice. Yung chicken, di ba parang nasa 250. Tapos yung mix parang 290. Lalo yung love, 400 guys. Pero dalawa na yun. Medyo pricey pero you get your money's worth naman. Kaya okay na okay. Sige na, baba na tayo guys. Plano ko sana mag-Uniqlo para bibili ng mga something. Kaso baka hindi na muna kasi nag-take out kami para kay Nasis at brother-in-law para makakain din sila. Bibili sana ako guys ng yaw-yaw kaso ang daming pila. Tapos bibili din sana ako ng Black 513. Ang haba din ng pila. You know, puro mahabang pila. Nagmamatay nga kami kasi take out kami para kay Nasis, diba? Dito na lang tayo bibili. Aperitif. Yung small na ice cream lang siguro. Okay na yun. Kasi ako din magdadrive dahil si Papa hindi yan nagdadrive pag gabi. Ito yung mga flavors nila guys. Gusto ko yung Biscoff flavor. O kaya Ferrero. Biscoff na lang. Wala, ang sasarap ng mga ice cream nila, oh. May French vanilla, Kinder Bueno. Guys, tignan nyo yung mga tumbler nila. Ang fancy, yung gold talaga. No? Parang pag dinala ko yan sa office, magulat yung mga office mates ko. Sabihin ng social naman. Gold talaga. Okay guys, we're here at Aperitif Gelato. Italian gelato pala siya. Mahal kaya ako. Kalahati nga lang nito yun, yung kinain sa single. Guys, ang sarap ng Biscoff. Nasang Lotus Biscoff talaga. Sarap. Ano siya? 100, magkano ba siya? 180 pesos. Sabi pa ni Mama kanina, ayoko. Pero siya pa yung unang kumain. Ayaw pala ha. Wala pang ganong tao. Guys, ang sarap. Na-enjoy namin yung gelato namin. Masarap talaga pag Italian gelato, no? Ano, masarap? Sarap. Paubos na. Okay guys, tapos na tayong kumain ng gelato. May gelato pa ba sa ngipin ko? Pasensya na kung meron pa. Anyway, sige guys, that's it for this vlog. So, na-share ko naman sa inyo kung ano yung updated requirements for Japan visa application. And balitaan ko kayo kapag may result na si Papang. Hoping na sana ma-approve guys ng multiple. Pero kung hindi, okay na sa single entry. Huwag lang sana ma-deny. No? So, yun lang guys. Bye! Hi guys, welcome back to another vlog. It's a Thursday, July 27, and papunta tayo ngayon sa SM North EDSA dahil pipick upin na natin yung passport ni Papang. Nalodge yung application guys last Saturday, and ang sabi ay mapapasa yun sa embassy ng Monday. And alam nyo kanina tumawag na kay Papa. Ano oras tumawag sa'yo pa? 4 PM, tumawag na. Tapos, ano sabi? Ando na raw yung passport ko for pick up, sabi ni ate. Yes! Kaya ngayon guys, after office, papunta tayo ngayon ng SM North. Puntahan na natin at kunin na natin yung passport niya para makita natin kung ano ang resulta ng application. Single entry, multiple entry, or sana wag naman denied. So tara, samahan nyo kami at mag visa reveal tayo. Tara goes! Go, go, go! Okay, dito na ulit tayo guys, yung pa U-turn papasok ng Santo Niño. Nakaka-stress pumila dito guys, you know why? Ang daming mga kamoting driver na sumisingit. Alam mo yung ang tagal mo nang nakapila simula pa sa Muñoz. Tapos yung mga kamoting driver, dito sila nagpapasukan yung malapit na sa U-turn slot. Tapos sisingitan ka nila. Kaya tuloy, ang tagal ng mga pumila talaga from the very start, diba? Okay, dito na tayo mag-park guys sa Easy Park. 100 pesos ka lang dito guys, pero at least hindi ka nakakit doon sa taas, diba? Kasi dyan lang yung attic tours pagkaliwa dyan.
Ito na guys, this is it, pansit. The moment of truth. Nakaka-excite na, nakakakaba. Sana pasado, sana granted, kahit na single lang. Ito na yung palatandaan, Tim Hortons. Tapos pagkaliwa dyan, dyan na yung attic tours. Ito na guys, pasok na tayo. Ayan na. Ito. The moment of truth. The moment of truth. Nothing but the truth. Nag-isa kayo dito and number 6 Nag-isa kayo pa. Sir, for verification lang, kailan birthday mo po? 5:20. Yan kasi ng visa, 15 days stay sa Japan, mag-expire October 26 po. Details, sir, Wow! passport number, yung birthday po. So, Granted siya guys. Granted ko. Yay! October na to. October. O di punta tayong Japan mag-October. Thank you. thank you po. Thank you, Japan Embassy. At granted si Papang. Give me a chance. Yes. Thank you. Thank you, ma'am. O ganun lang kabilis guys. Okay. Yay! Let's go to Japan. From Dubai to Japan. Wow! Ay, Hello! Thank you po. Congratulations! Guys, nag-grant si Papang na single entry. Nag-apply tayo ng multiple, no? Pero single entry yung binigay. Pero okay na kami doon. We're more than happy. importante. Importante may visa kaysa denied, di ba? Ayan! Congratulations! Ang visa niya ay single entry for stay of 15 days. Ang date of expiry ay October 26. So July, August, September. Parang Korean visa din. Parang yung katulad ng Korean visa na nakuha ko. Single entry siya. Pero yung Korean visa ko is valid for 59 days. Ito valid for 15 days only. Pero ang expiration niya ay October. So, alam nyo na guys, alam ko na kung kailan tayo pupunta ng Japan with Papang. Sa autumn tayo pupunta. Hello, Japan. Coming very soon. Yes, happy yan. So yun lang guys, ang agenda namin dito sa SM. Uwi na kami kasi may pagkain tayo sa bahay. Nagluto sila ng nilagang ribs. Yes. So doon tayo kakain. Celebratory meal sa bahay. So yun lang guys, maraming salamat sa pagsabaybay ng vlog na ito and we're happy na nabigyan si Papang ng single entry visa for Japan. Congratulations to me. Congrats! Granted tayo ng Japan visa. Kahit Yes! na single entry lang, okay na yun. Okay na yon. Bye guys! Bye. Close to